Ayan, so I think naka-live na tayo. Anyways, ayan po isang malamig at makulimlim na good morning pa rin po sa ating lahat. At kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Radyo Agri 90.1 FM, ang official community radio station ng PhilMec. Ayan, kasaganaan para sa bayan. At bukod nga po sa tayo ay napapakinggan po sa 90.1 na frequency po ng inyong mga radio, tayo rin po ay naka-live stream sa pamamagitan po ng ating Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. So, dahil po dyan, Tuesday na naman, Ma'am Rocky and Ma'am Tin. So, it's another session or episode na naman po ng ating programang Wanna Know. At sa ngalan po ng ating nagpamiss muna na Alagad Noel na nasa kabundukan, like literal na nasa kabundukan, makakasama po muna ninyo ako, Badef, from Applied Communication Division. At syempre kasama po natin ang ating dalawang nagagandahang alagad, fresh from the Gender and Development Office po ng ating ahensya. So, Ma'am Tin and Ma'am Rocky, good morning po sa inyong dalawa. Good morning po. Ayan. So, bago siguro tayo mag-recap, Ma'am Tin and Ma'am Rocky, siguro i-shout out muna natin or batiin muna natin yung ating mga karadyo agri, lalo na yung mga kasamahan natin dito sa PhilMec. Yan, good morning po mga karadyo. Unang-una binabati po namin ang aming Director 4, Jonicio G. Alvindia, our Director 3, Joel Dotor, our Interim Director for Extension, Elijah Davalos, and also our Interim Director for R&D and GAD Executive Committee Chairperson, Nelson Santiago. And Ma'am Rocky? Ayan, binabati din po namin ng good morning ang atin pong MANCO members. Ang amin pong God Focal Person na si Ma'am Bess G. S. Magararo, at ating pong mga Godvocates na GAD-TWG members at ang mga nakikinig po sa ating radyo at nanonood po sa ating online live at sa ating pong PhilMec community. At syempre, shoutout ko na rin yung ating mga kapitbahay na mga ahensya, yung mga nakatutok din sa atin ngayong araw na to at mga estudyante dyan na mga naghintay siguro ng next class nila. Oo. At gayon din sa mga naiwan po sa kanilang mga tahanan, sa mga nakatravel din, sa mga nasa sasakyan din po at the moment. Ayan, isang good morning po. At syempre, mag-iingat sa biyahe. Nasaan man po tayo ngayong mga oras na ito, mga karadyo agri. Triple ingat. Kasi nga, unpredictable siya in a sense na mahina, tas biglang lalakas yung ulan. So, dapat po magdala tayo ng payong at anuman pong mga pananggalang natin sa ulan. Ayan. So, bago tayo magtungo po sa ating recap, so, siguro it's time na Ma'am Rocky and Ma'am Tin, mga karadyo agri, para po sa ating magandang balita. Ayan. So, naglabas na po ng guidelines, mga karadyo agri, ang Philippine Commission on Women o PCW para sa celebration po ng ating National Women's Month ngayong March 2025. So, ang naturang memorandum circular po ay magsisilbing guidance or gabay sa mga stakeholders po para sa pagpe-prepare at pag-conduct po ng paggunita natin sa ating taunang National Women's Month. So, para po sa mga detalye at iba pang information, maaari po nating i-check sa official Facebook page ng Philippine Commission on Women ang mga impormasyon at maaari din po nating bisitahin ang kanilang webpage na pcw.gov.ph. Yun. So maraming salamat po sa PCW para sa maagang pagbaba ng memorandum circular dahil malapit na nga ang National Women's Month. So next month na po yan. So with that, Ma'am Tin, siguro dahil naging successful din yung ating previous episode. So, siguro mag-recap muna tayo sa mga napag-usapan po natin, Ma'am Tin and Ma'am Rocky. Ayan, so mga karadya, kung maaalala po natin, last week na pag-usapan po natin yung ating topic na gender and culture, kung saan ito nga po pinag-usapan natin na ang dalawa pong ito ay deeply interconnected. So, yung ating pong kultura ay nagsishape nga po kung paano itong mga society, kung paano niya dinedefine yung ating mga gender roles, yung identities, and also yung expectation. So, nakapaloob dun sa ating mga napag-usapan, ito ang culture defines gender norms. Okay. Yan. Kasama din dito yung topic natin na in gender roles ay iba-iba, depende dun sa ating nakagisnang kultura. Totoo. At siguro yung panahon din, no? Kasi nga kahit pa paano the time changes. So as the culture
'Diba? So, bukod pa po doon, ano pa po ba? Ayan. So, ayan, kasama din po dyan yung ating culture ay humuhubog rin po dun sa ating gender expression, and then yung ating sa religion and tradition. Ito din po ay nagre-reinforce ng ating mga tinatawag na gender norms. Mhm. And then yun nga po, nabanggit ni Ma'am Badet kanina, dahil nga kailangan nating sumabay sa pagbabago. Itong mga gender roles ay nag-evolve din kasabay din ng ating pagbabago sa ating mga kultura. Ayun. And then, syempre, tinalakay din natin kung ano nga ba yung relationship ng gender and culture. Na malaking factor. Actually, depende sa society na kinabibilangan mo. Nakaakibat kasi sa culture yung mga paniniwala, yung mga customs and traditions natin. Kaya nakaka-apekto din sa kung paano natin i-define yung gender natin. So parang everything will follow yung norms. Even the stereotypes na tinatawag ay nakaakibat din dito. So thank you po Ma'am Tin sa naging recap natin. So ngayon naman po ay pag-uusapan natin at isa-celebrate, 'di ba, sa pamamagitan po ng ating program yung International Day of Women and Girls in Science. Ayan. So, ngayon nga po ay ginugunita po natin itong pagdiriwang na ito wherein ang International Day of Women and Girls in Science po ay isang pagkakataon o isang oportunidad para mas maipromote natin, mas maipakilala natin ang full at equal access sa pag-participate ng mga kababaihan sa mundo ng agham, di ba? Yun. So, Ma'am Rocky? Ayan, so nabanggit nga po ni Ma'am Badet, today ay sineselebrate po natin ang International Day of Women and Girls in Science. So, bakit nga po ba natin to pinag-uusapan? Yes. So, ngayong pong 2025, isa-celebrate po natin ngayong taon ang 10th anniversary nito pong International Day of Women and Girls in Science at ang 30th anniversary naman po ng Beijing Declaration and Platform for Action. So, ito pong dalawang significant milestones na to in the global effort ay para po ma-promote ang gender equality and women's empowerment. Ang gender equality naman po in science, sinasabi po na it is crucial for building a better future for all. Ngunit, subalit data po. Ayan. Ang mga kababaihan po ay nakararanas pa rin ng systemic barriers and biases in pursuing this scientific careers. Ayan. So, ang goal naman po nitong sinasabi nga po nating International Day for Women in Science is to close the gender gaps in science, which it requires breaking stereotypes, promoting role models to inspire girls, supporting women's advancement through targeted programs, and fostering inclusive environments through policies and actions that promote inclusion and diversity and equity. So, ito po nga ang mga significant gender gap na to, hindi po talaga natin to maiiwasan. Diba? Para hindi siya mawawala, I guess, pero mababawasan. Yun. Ayan, so it continues to persist hanggang ngayon. Siguro po, ginawa nga po itong celebration na to, diba, to promote. So, ibig sabihin, isa siya ring malakihang issue or gender issue. Kaya natin siya sineselebrate. So, throughout the years, at all levels of science, yun nga pong tinatawag nating STEM or yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Marami pa rin po ang porsyento, malaki pa rin ang porsyento ng mga kababaihan na underrepresented pa rin po pagdating sa fields na ito dahil dominated pa rin po siya ng mga kalalakihan. So, ang gender equality nga po ay it has always been a core issue for the United Nations. So, gender equality and the empowerment of women and girls will make a crucial contribution not only to economic development of the world but to progress across all the goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development for All. Diba? Nabanggit na pag-usapan din po natin itong SDG. Yes, sa 2030, hindi pa rin po siya Mari-reach. Marami pa tayong marami pang mga kailangan gawin. And yun nga po yung nabanggit ni Ma'am Rocky kanina na Sustainable Development Goals, kasama po dyan sa 17 SDGs, yun sa gender equality, which includes women empowerment, lalo na po sa mundo ng agham at teknolohiya. Pero in all fairness, if I may share, Ma'am Tin and
Ma'am Rocky, dito sa PhilMech, may mga babae tayong mga engineers, Yes, di ba? ma'am. Na talagang recognized sila yung kanilang contribution sa field wherein like i-mention ko na si Ma'am Mayville Castro, di ba? So, she's an engineer and isa siya sa mga leaders natin dito sa PhilMech. Among other women leaders natin, lalo na sa engineers or engineering level. So, kumbaga, nakikita through our agencies and even other agencies, yung contribution, yung talino and strength actually ng mga kababaihan sa mundo ng science and technology. And it's possible po, 'di ba? Kumbaga magkakaiba lang siguro talaga ng perspective when it comes sa strength, tsaka siguro sa diskarte, tsaka kung paano i-execute yung mga principles ng engineering. Siyempre, di man ako engineering, pero I always believe na meron at merong may contribute ang mga babae pagdating sa science and technology. And same as with men as well, it's just that as part of women empowerment and equality talaga. And of course, we're celebrating International Day of Women and Girls in Science. Talaga medyo i-lift natin yung kakayahan at kung ano yung kayang gawin ng mga kababaihan sa science and technology Para fields. ma-inspire pa po yung mga Yes. kabataan. Oo. Mag-pursue din ng science. Totoo yan. Kahit na ano pong linya ng science and yung STEM nga natin na strand, meron at meron, kumbaga, ibubuga ang mga kababaihan. So, syempre ngayon pong na-i-share na sa atin ni Ma'am Rocky what's behind this celebration, lalo na 1 decade na. Saan nga ba nagmula? Magto-throwback muna tayo ng konti. Paano ba nagsimula itong International Day of Women and Girls in Science, Ma'am Tien? So, ayan, to give us the history of the celebration, noong March 14, 2011, itong Commission of the Status of Women ay inadapt nila yung report ng kanilang 55th session kung saan napag-agrihan nila yung access and participation ng mga kababaihan sa education, training, and science and technology, and also for the promotion of equal access ng mga kababaihan to full employment and decent work. Yes. So, after nga noong December 20, 2013, yung General Assembly ay inadopt nila yung resolution ngayon on Science, Technology, and Innovation for Development kung saan nirecognize dito yung full and equal access and participation sa science, technology, and innovation para sa mga kababaihan sa iba't ibang ages or edad. Which is napakalaking step in achieving itong gender equality and empowerment ng mga women and girls. So to add to that, noong December 22, 2015 naman, so ito ulit si General Assembly ay napagdesisyonan ulit na mag-establish ngayon ng international or ng annual International Day para i-recognize ngayon yung ating mga critical role ng women and girls who play a significant contribution in science and technology. Gawa nga nung tinatawag nilang Resolution A-RES 70212, or ito na nga po yung tinatawag natin na International Day of Women and Girls in Science. Yun na. Nangyari na siya. Kumbaga, after ng mga meetings, di ba, kumbaga, na-identify from there yung pangangailangan na mas ma-recognize to full employment, decent work sa mga kababaihan. Kumbaga, hindi lang tayo nasa four corners of our homes lang. Talaga, meron at meron tayo maiko-contribute, even particularly sa science and technology. Yan. Sige po, Ma'am Tin. So, ayan nga. Kaya tayo dumating sa araw na to. Yes! Oo. Happy 10th year, di ba? International Day of Women and Girls in Science. So, sincelebrate siya tuwing February 11. So, in-implement ito ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or yung UNESCO. Kasama dito ang UN Women in collaboration syempre with other institutions and civil partners na nag-i-aim or naglalayo na i-promote din yung mga kababaihan sa field ng science. So, yung day na to is not just an ordinary celebration, but also isa din tong opportunity para nga i-promote ang full and equal access and also yung participation ng mga kababaihan sa science. So, sabi nga ng UNESCO, yung gender equality ay hindi lamang global priority para sa kanila, kundi syempre para mailahad din ng mga kababaihan yung kanilang mga ideas para ngayon dito sa development nga and peace.
So, ngayong 10th year anniversary, nabanggit nga ni Alagid Rahi kanina, ngayong araw ay nagpo-focus tayo on unpacking STEM careers. So, ito po yung tema natin, Unpacking STEM Careers, Her Voice in Science. So, may hybrid event dito yung UNESCO na gaganapin ngayong araw. Ayun. So, ang ating theme is Unpacking STEM Careers, Her Voice in Science. Ayan. Sige po, Ma'am Rocky, to continue po. Ayan, nabanggit nga po kanina ang contribution ng mga kababaihan sa pagdating po sa STEMs. But although ang STEM po ay widely regarded as critical to national economies, so far most countries, no matter their level of development, have not achieved gender equality in STEM. So, meron po tayong data according din po sa UNESCO na 33.3% ang global average of percentage of female researchers and Malayo only pa. and only 35% of all students in STEM-related fields of study are women. So, sa akin pong observation, kasi po ang STEM, naabutan ko po kasi ang senior high school. Ayan, so, doon ko po first time na na-encounter ang STEM na ayun. And mostly din po sa mga kaklasiko, I think, marami din po yung mga kalalakihan din talaga. But kahit na po sa ganun, meron din pong mga babae. na nag-join din po doon sa STEM courses, ganyan. And yan, so 30% naman daw po of all countries with data available on the national share of women researchers had reached parity in 2016. So 30% lang po. Out of 100. Yes. Country. Sa lahat, buong mundo yan. 30% Malayo lang po pa ang tayo. nag-reach ng gender parity pagdating po sa contribution and sa involvement po ng mga kababaihan sa STEM. Oo, totoo din. So, may mga possible factors din or reasons probably kung bakit it's either hindi na-engage, paano ba? Parang kagaya na nabanggit sa senior high school, 'di ba? Parang hindi nila agad na consider yung STEM as strand kasi parang hindi ko naabutan yung pero feeling ko parang more on Humes kadalasan ang mga kababaihan. ABM ba yung isa? Oo, yung mga yan, ABM, yan. So, there's always a reason and factor kung bakit. And, yun nga, kung babalikan natin yung previous episode na, yung culture din talaga ay, kahit pa paano meron at meron pa ring factor yung mga traditions natin and even yung mga ilang mga bagay in the past, yung may factor pa din siya kung bakit may ganitong data tayo. And even when it comes sa pagkilala sa mga kababaihan as engineers, as chemists, as scientists, 'di ba? So talagang medyo malayo pa yung ating kung malayo pa habulin natin. Pero at least may mga ganitong activities like the International Day of Women and Girls in Science para ma-remind tayo kahit once a year, 'di ba, na women and girls are existing sa STEM strand, sa pagpili pa nga lang ng course, diba yung kagaya na nabanggit mo kanina, Ma'am Rocky, na talagang may mga babae na talagang, alam mo yon, they still take the courage na kumuha ng strand na STEM and actually finishing the degree na related sa STEM, 'di ba? Like may mga babaeng agricultural engineers pa din, civil engineers. Ako po kasi personally, Ma'am Rocky, ng Team Maka Radyo Agri, ang taas ang tingin ko sa mga babaeng engineers. May it be agricultural engineers, civil engineers, parang wow, ang talino. May ganoon akong impression. Tas yun nga siguro may factor talaga na lalo na sa mga civil engineers for instance, parang madalas nakikita natin siya as a man's profession or male profession. Kaya parang mas nakakabilib kapag may mga babaeng civil engineers. Tapos talagang yung profession nila ay talagang nagagamit nila sa field mismo, 'di ba? Kaya yan, shout out po sa mga engineers, sa mga scientists, sa mga kababaihan natin dyan na related po sa science and technology. So, etong araw po na ito ay para po sa inyo. Yes, at least ma-remind tayo sa effort, sa contribution ninyo sa community and sa economy natin in general. So, with that, I think meron po tayong one spotlight ngayon pong time na to wherein meron pong i-feature tayo na isang babaeng scientist din po. Dito po sa ating ahensya, tama, Yes, Ma'am po, Tina, tama. Ma'am Rocky. So, please watch po our short video presentation.
Dr. Maria Cecilia R. Antolin is a Senior Science Research Specialist at the Socioeconomic and Policy Research Division of the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. She was conferred with Scientist 1 rank in early 2023. Dr. Antolin is heavily involved in pilot testing Filmic-generated technologies and establishing the baseline information related to post-production systems and losses of certain crops. She spearheaded the pilot testing of the Filmic-developed soybean post-harvest and processing systems that addressed the needs of small-scale soybean farmers and processors. Adopters of this technology, most of which are private sectors and farmers' organizations, are now successful entrepreneurs engaged in selling soybean byproducts such as soy milk, tofu, and taho. For effective implementation of the project, continuous monitoring, consultation, and mentoring were constantly conducted by Dr. Antolin to farmers and other stakeholders. Dr. Antolin was also in charge of pilot testing the Filmic-developed mechanical row onion seeder, or MROS. The result from the testing showed a decrease in labor requirements, uniformity in planting distance, and higher seed density, all of which have benefited our onion farmers. To sustain the adoption of the MROS, continuous monitoring and technical assistance through training courses are given to onion growers. On the other hand, the baseline data generated include causes and magnitude of losses per activity in the value chain, and strengths and weaknesses within the systems for fruits, highland and lowland vegetables. The information gathered serves as input for Filmic researchers to come up with proposals or possible interventions that will improve the post-harvest system and reduce losses. Likewise, the Department of Agriculture and the National Economic Development Authority uses this information as inputs in crafting national programs or projects. Dr. Antolin is a recipient of various awards at the regional and national levels. She was awarded the Outstanding Technical Staff of the National Agricultural and Fishery Council in 1987. She was also awarded the Natatangi Kawani ng Filmec for Research and Development Senior Category in 2015 and 2023 and Dangal ng Filmec in 2022. She also garnered the AFMA Best R&D Gold and Silver Awards in Applied Research, Engineering and Post-Harvest category under the Bureau of Agricultural Research for her 2 papers presented in 2018. She is also a winner of the Best Paper Award in the Development category in 2018 by the Central Luzon Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development category, or CLARDEC. At Filmec, she received 2 Best Paper Awards in the Socioeconomic category in 2018 and 2019. As Scientist 1, Dr. Cecil will continue to establish baseline information related to post-production systems and losses of crops, which will prove to be of value not only to the agency, but to other agencies for years to come. Ayun, so napanood nga po natin ang ating Swana Spotlight for today, wherein nakita natin yung glimpse ng paano ba, yung behind the scenes ng functions ng isa sa ating kasamahan dito sa Filmic na si Ma'am Cecil Antolin. Ayan, so to continue our discussion po with regards pa din sa ating pagdiriwang ng International Day of Women and Girls in Science, Ma'am Rocky. Ayan, so nabanggit nga po kanina natin yung mga struggle, yung mga issues na kinakaharap po ng mga kababaihan. Pero meron naman po tayong mga suggested na ano nga ba yung mga pwede po natin gawin to encourage yung girls and to take up po ang science career. So ito po yung ilan sa mga bagay na pwede po natin gawin para po i-consider po nila yung pag-take po ng STEM. So pagdating po sa early years, para po sa mga magulang, parents and schools can introduce all children, boys and girls, to activities and toys that encourage them to build and make things and get them interested in exploring the world around them and how it works. So dito po kasi sa part na to, sa early years, siguro po isa rin siya sa stereotype or yes, ng mga magulang. Kasi ang binibigay nilang toys for boys, mga
pwede Robot, baril-barilan. Yes. Pero, yun yung mga robot, mga yung mga building blocks. Yes, opo. Yun, yan, yung mga Lego, yan. Parang oo. nakakategorize din natin yung toys if ay pang babae to or pang Oo. Tapos sa mga babae, parang ang dalang. Luto-lutuan, Oo, ganyan, luto-lutuan. make-up. Oo. Ganun po, Totoo diba? din. oo. Panginis, ganyan. Yes. So, dun pa lang po, nakikita na natin, early years pa lang ng mga kabataan, na ito yung, siguro parang ini-instill. No, na-instill na sila actually. Oo, ng mga na-instill na magulang sila. sa Oo. kanila. Ayan. So, Paglaruin din po ng Lego ang mga batang Yes, babae. opo. Diba? Ipa-explore Opo, din yes. ang mga robot, yung mga anything that relates to to STEM strand. Kasi minsan baka doon magkaroon paano ba? Parang doon ma-instill yung interest ng mga batang babae, Yes. lalo-lalo na Sa yung minsan pagka-calculate, mga ganun oo, po. yung minsan yung kakakulikot nila ng mga gamit or halimbawa dun sa mga tatay nila or sa mga parents nila, nakikinood sila kapag nagkukumpuni, di ba? Ang mga kuya, even the mothers din, syempre mga kinukumpuni din. Yung tipong mga tinitignan nila kung paano ginagawa, ano yung function sa halimbawa ng martilyo, ng mga screws. Tapos, minsan kasi yung parang iba na, ay, hindi ka dapat dito kasi pang ano to, pang lalaki to, yung ganun. So, hayaan po nating mag-explore, hayaan po natin na maging curious, even ng mga batang babae sa paggawa ng mga blocks, sa pagtingin-tingin ng mga kinukumpunin, even sa pagdodrawing din, ano? Oo, kasi doon talaga nag-start yan. Tignan nyo rin po kung ano yung dinodrawing, kasi minsan dinodrawing mga manika, di ba? So, baka gusto na rin nilang makonsider na i-drawing yung iba pang mga bagay-bagay outside doon sa mga nakasanayan natin na dinodrawing or dinidesign ng mga batang babae. Yes. Yun. Isa pa rin po siguro sa halimbawa, yung mga bata na nahihilig sa animals. Like, meron po kasi akong pamangkin, mahilig siya sa dinosaur. Pero Oo. fair na siya. Ay, amazing yun! Parang ang ng iba, parang gusto daw niya sa birthday party niya, sa third birthday daw niya kasi dinosaur, ganyan. Ay, dinosaur thing! Yes. That's Kaso po good. kasi may kapatid siya na boy. So, sa kapatid mo na lang, parang gano'n. Parang okay. inaano po nila na for boy ang dinosaur. Or yung mga sa earth science. Oo. Archaeology sana. Oo, mga geology, Ayun. ganyan. Oo, Mahilig po diba? kasi siya doon. So, siguro po para po sa atin po mga parents, kahit bata pa lang po siguro, magsimula rin po tayo na bigyan din sila ng idea kung maganda rin naman po ang... There's nothing wrong kung Yes. bet talaga ni baby girl na Yes dinosaur po. themed ang kanyang birthday party, di ba? Yes. And even other, yun nga din yung, minsan di ba meron yung iba na at an early age din, yung mga kung ano-ano di mga kinakatikot sa lupa, di ba? Yung mga anik-anik sa lupa, hayaan po natin silang makapag-explore regardless po ng gender. Ayan, sige pa Ayan. po, So, Ma'am Rocky. another po, next pwede po natin gawin is pagdating po sa making choices at school. So, para po to sa mga estudyante, teachers, ganyan po. So, a number of organizations send women scientists to talk to girls at school about their work. Some schools encourage older girls who are studying STEM subjects to talk to younger students in their schools about their passion for their subject. University and research facilities open their laboratories to schools so that the students can experience hand-on scientific research. So, siguro po, pagdating po to sa mga pag-invite ng mga resource person, siguro ganyan po. Yes. Diba po malaking, rin sila malaking factor para maka-influence ng Tama. So, parang, ay, ang Maka-inspire. galing niya. Kasi parang once siguro in our life na experience Oo. natin yung may tayo na sobrang galing niya mag-speak na Tama. resource person. So, Oo. siguro po kahit sa kahit sa ang field, hindi lang siguro Yes. po sa scientific, may nami-meet tayo na individual na talagang may inspire tayo sa Tama. buhay niya, sa kwento niya, Tama. ganyan. So, siguro maganda rin po sa mga universities o sa mga school, kahit po siguro sa mga high school Yes. na magkaroon po tayo ng mga ganitong mga activity po Tama. siguro na may mag-share ganyan ng Tama. kanyang knowledge, ganyan kung ano po yung mga achievement niya Oo. as a woman, parang ganun. Kasi Pero- pero once na experience ko din po, lalaki po kasi yung ini-invite po. So, hindi naman po sa nakaka-inspire din naman po. So, pero iba po kasi yung
yung girl to girl. I mean, Oo, sa babae. oo, Pag oo. babae, tapos parang babae ka Additional din. Diba? inspiration. Oo. Ayan po. Sige. At saka po Okay. yun sa pagbubukas nga daw po ng mga laboratories for schools and yung mga facilities na open po siya for students. So, siguro kahit girl Yes. or for male and female, pwede po nilang explore din yung scientific research. Yung habang bata pa lang, ma-expose sila sa research. As in talaga. Feeling ko, ang dami nating magagawa. Bilang most of the industries and agencies are research-oriented. So, maganda na habang medyo bata-bata pa ang mga kabataan, di ba? Ma-expose na sila sa mundo ng research, regardless ng gender. Di ba? Ayan. Mhm. And ayan, kadugtong nga po na syempre after natin ang mag-aral, Yes. is Mag-work na tayo. Yes, so, papasok na po tayo sa adulthood. Yes. Ayan, so Mhm. entering the world of work. So, sabi po dito, more and more workplaces and science departments are using mentor programs to help and support women when they are working in a minority. Mhm. So, women in senior roles are often very keen to offer support to younger women entering their field. Ito yung naalala kong sinasabi din ni Direk Alvindia kapag flag racing, the mentoring. Yes. Oo, I think it relates to it na lalo na yung mga kagaya nila Ma'am Ces na talagang in terms of world of science and technology, talagang malayo na yung narating na mai-share yung kanyang knowledge, kumbaga maging generous enough din sa pagbibigay ng mga information, mga diskarte, di ba? Tapos mga connections din and collaborations para at least may maiwan ding legacy na kumbaga maipagpatuloy yung achievements ng mga kababaihan sa mundo ng science and technology. Ayan, so shout out po sa ating mga engineer, Yes, and scientists na mga naging boss dito po sa totoo. Paytech. Kasi I'm sure ang inyo pong mga staff ay marami pong napulot at Tama, marami pong oo. natututunan po sa inyo. Yes. Ayan. So, speaking of that po, ang bilang role models. Role naman, models ayan. talaga. Totoo. Probably one of the most important things is to make sure that girls see plenty of examples of successful women scientists in the news and in the media. Ayan. So, ayan. So, nakikita po natin, since marami pong kabataan ang more into social media, Yes. nanonood ng TV, ganyan, sa mga balita, nakikita nila. Kanina pa natin nababanggit na talagang importante po itong mentoring and yung inspiring Tama. na bilang babae sa babae, ganyan. Yes. So, oo. sana po magkaroon tayo ng marami pang role models na bilang babae, hindi tayo magpapatalo or parang hindi tayo magpapaano sa mga stereotype. Yes, oo. Same as, kumbaga both genders naman to. Pero, kumbaga emphasis lang din sa mga kababaihan dahil International Day of Women and Girls in Science ngayon. So, with that, speaking of role models, ayan, so we'll be having another video presentation about some of the women in science who changed the world. So, panoorin po natin ang video na ito, mga Karaja Agri. This is Marie Curie. You probably know who she is. She's one of the most prominent scientists of all time. She was the first and only person in history to win 2 separate Nobel Prizes in 2 separate sciences. She pioneered radiation research and discovered 2 new elements. She was also denied membership at the French Academy of Sciences because she was a woman. Throughout her incredible career, she faced enormous amounts of sexism. And yet, you've heard of her. Despite all the obstacles, she succeeded in her career and was recognised for her achievements. But what about the women that didn't? What about the women who were denied that same recognition for their work? How many other historical female scientists can you name? How many of these women have you heard of? Caroline Herschel was a German astronomer. She discovered several comets. She was also the first woman we know of who was paid for her contribution to science, the first woman to be awarded a gold medal of the Royal Astronomical Society, and with Mary Somerville, she was the first woman to be named an honorary member of the Royal Astronomical Society. Lise Meitner performed extensive work on nuclear physics and radioactivity. Her collaborator was later awarded the Nobel Prize for their discovery of nuclear fission. This is Hypatia of Alexandria, a Greek mathematician, philosopher, and astronomer. She was head of a school in Alexandria. None of her work has survived to the modern day,
and according to many sources, she was murdered by a Christian mob. Jocelyn Bell Burnell discovered the first radio pulsars. This was described as the greatest astronomical discovery of the 20th century. Her PhD supervisor was later awarded a Nobel Prize for this discovery. Bell Burnell was excluded from the prize. Cecilia Payne-Gaposchkin discovered what the sun is made of. The leading astronomer of the day dismissed her hypothesis and encouraged her not to present her findings. 4 years later, he published his own paper with the same conclusions. For most of history, he was given credit for this discovery. Rosalind Franklin performed work that was vital to the discovery of the structure of DNA. Her colleague shared her work without her permission with James Watson and Francis Crick. With this information, the two were able to make their famous discovery. Watson and Crick, along with Franklin's colleague, were later awarded the Nobel Prize for the discovery. Franklin was excluded. Emmy Noether was a mathematician who made enormous contributions to rings, fields, and algebras. Noether's theorem has been called one of the most important mathematical theorems ever proved in guiding the development of modern physics. She had to work without pay for 7 years after completing her dissertation, as women were excluded from academic positions at the time. Later in her career, she had to lecture under a male colleague's name, as the faculty at her university objected to a female lecturer. These examples are horrifying, but surely that's all over now. Women can attend university after all, they can lecture, they can publish their own results. So what's the problem? Unfortunately, sexism in STEM is still a major issue. Women are still perceived as less able when it comes to science and technology, and this perception has a real effect on their careers. For example, a recent study analysed data from GitHub, an open-source software community. They found that code written by women actually had a slightly higher approval rating than code written by men, but only if their gender was unidentifiable. If it was obvious that the coder was a woman, the approval rating dropped. Many other studies have found similar results. A large study in 2012 sent out resumes for a lab manager position and found that resumes bearing female names were significantly less likely to be successful than an identical resume bearing a male name. Sexism isn't gone, it's just become less overt. Society cannot progress when half our population is held back from achieving their full potential. Imagine where we would be if women had been educated to the same standards as men throughout history. Imagine what these women could have accomplished if they had not had to battle sexism, if they could simply have focused on science. Every year there are improvements for women in STEM. More and more women are entering science and technology fields. But discrimination still exists, and it is the responsibility of every person who cares about science to help fight this prejudice and to help ensure that examples like those listed in this video never happen again. Ayan, so ayun na nga pong ilan sa mga women in science who changed the world. Ang amazing. Ayan, so Ma'am Tin, ayan, para dahil nga 10:53 na, mag-recap na po siguro or may additional pa tayong mga i-add. So, ayan lang, mga karadyo, share ko lang. Saglit lang ito before tayo magtapos. Yes, Ngayon, yun, actually, yung one na na-feature dito na women scientist, si Marie Curie, ay medyo idol ko siya. Siya ang Lodi Cake. Lodi Cake ko yan. Kasi physicist siya and chemist na nakadiscover nga ng radium and polonium, and also nanalo siya ng 2 magkaibang Nobel Prize. Totoo, amazing. Ang nakakalungkot lang na part is yung kanyang research or yung kanyang na-discover is yung reason kung bakit siya unti-unti namatay. Ay, ironic! Kasi, di ba parang... Hindi nila alam kasi na cancerous siya. Oo. Ang radiation. Like, meron yung exposure yata dun sa body niya ay parang magkukos pa din ng parang may something na that would affect yung health. Hindi ko alam yung specific na term. O parang medyo nabasa ko nga yun. Yun lang. Mm-mm. So, ayan na. Bago pa tayo umiyak. Yung buhay ni Marie Curie. Ayan na. Yung buhay niya. Nag-emotional bigla. True. Ayan na. Mag-recap na po tayo. Yes. Sa ating mga napag-usapan ngayon. So, yun nga, International Day of Women and Girls in Science ay in-establish nga para i-promote yung gender equality and women empowerment sa field ng science, technology, engineering, and mathematics. So, yung ilang mga rason kung bakit ito significant or mahalaga ay dahil gusto nating i-address
yung tinatawag nga nating gender disparities. Mm. And also to inspire yung ating mga future generation Tama. to take up the STEM strand or Yes. courses, and also promoting innovation and development. So, syempre kapag lalaki o babae yung nag-iisip ng isang konsepto, iba-iba kasi yung mga ideas Tama. natin dyan depende dun sa need or sa experiences Sa natin demands. bilang lalaki or babae. Yes, oo. And also, mahalaga din na itong celebration natin ay nag-raise ng awareness Tama. and global recognition. Kasi nga sinabi nga ni Virginia Woolf na for most of history, Anonymous was a woman. So, napakahalaga Oh. po na itong araw na ito ay nare-recognize po natin yung mga kababaihan dito po sa field kung saan very, very dominated ng mga kalalakihan. Mhm. Yes, Ma'am Rocky? Ayan, so to end po on this International Day of Women in Women and Girls in Science, let's reiterate this fundamental message. Ang sabi po is women need science and Correct. science needs women. Tama. So only by tapping into all sources of knowledge, hindi lang sa isang gender, Tama. all sources of talent can we unlock the full potential of science and rise to the challenges of our time. So, we hope na ang amin pong segment Yes. ngayon or ang aming program po today ay makita po ng mga kabataan na mga kababaihan para po ma-inspire din sila sa pag-take po nitong mga STEM courses. Yes. And next time po, we will try to invite any role model po Yes, siguro oo. or scientists or engineers ng atin pong ahensya para po mas ma-inspire pa po tayo at ang iba pa pong mga tagapanood. Tama. And for announcement naman po, in preparation for the National Women's Month celebration this March 2025, magkakaroon po ang ating GAD Technical Working Group ng meeting po today mamayang 2 p.m. sa executive lunch para po mapag-usapan po natin ang ating mga activities na gagawin dito po sa ating ahensya. Ayan, so shout out po sa ating GAD TWG members. Meeting po 2 p.m. Executive lounge lang. Ayan, from GAD office po natin yan, Ma'am Sensors. So, ayan. So, para po naman sa iba pang mga gender and development updates, maaari po ninyong bisitahin ang ating official website, gad.philmec.gov.ph and philmec.gov.ph. At gayon din po ang ating mga official Facebook pages, DA-Philmec GAD Office at Radyo Agri 90.1 Philmec. So, with that concludes our amazing episode po for this morning at sana po nakadagdag kami ng awareness at syempre inspiration sa ating mga kapwa-kababaihan. Lalo na dun sa mga nasa field or kinoconsider ang field ng STEM. So, i-push nyo na po yan. Ito na po yung sign. Ayan. So, muli po kami po ang inyong nakasama. Of course, sa ngalan po ni Alagad Noel, ako po ang inyong nakasama. Badef, kasama po, of course, ang ating mga alagad mula sa Gender and Development Office po ng ating ahensya, Alagad Steen and Rocky. At ito po ang ating programang Wanna know your weekly dose of gender power. Nagsaway-saway. Yes. Yes, samahan po ninyo kami. And of course, si Sir Noel, malamang nandito na sa ating pong next episode. Dito pa rin po sa ating himpilan. Radyo Agri 90.1 FM Philmec, kasaganaan para sa bayan. Bye for now mga ka-Radyo Agri!